Okay, mga kapatid, manonood na naman po tayo ng kagilagilalas ng mga ginagawa ng mga taga-kabila, mga kapatid. Ito, meron kasing lumabas dito, nakalagay, shocking, umamin na Diskaya, nagalit na, binunyag sekreto ni BBM. Ano kayang meron dito, no? Yan, panonoorin po natin yan. Pero syempre, bago ang lahat, kailangan maging bago Kung muna. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Uy, seryoso, maganda yung Fiber ni Juan, mga kapatid. Tapat sa inyo yan. Kung gaano kabilis yun talaga ang ibibigay po sa inyo. Merry Christmas, our friends! Ayun, thank you so much lagi sa suporta. At ito na nga, ipi-play na po natin anong meron dito. Ito nga, sabi ko sa inyo, panoorin na naman natin yung mga pinagagawa nila sa gobyerno, yung mga kakaibang bagay na ngayon lang ho natin nakikita. Sabi nga ni Bong Revilla, ngayon lang nangyari ito. Biruin mo, kakampi nila si Bong Revilla, pero si Bong Revilla ngayon inaatake. Ayan, Bong Revilla, kasi ikaw kung saan ka pa pumupunta, ganun din, aatakihin ka rin naman pala. Eto na, panoorin natin to, Diskaya, bumuelta. Ano kaya ang meron? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. Uy mga kapatid, pa-like na rin po sa ating video kasi nagbago tayo ng channel, X-Crew2 Deng TV. So yung mga ibang subscriber natin parang naliligaw ng kasi wala ng X-Crew, no? So, Deng TV. So, sana po mga kapatid, tulungan niyo ako sa pamamagitan ng pag-like sa ating video. Malaking bagay po. At ito na Thank you. nga mga kababayan, para sa buong detalye, panoorin ang full video na siyang ipinaliwanag naman ng magaling na si ex-General Johnny Macanias. Narito panoorin ang full video. Si Sir Macanias. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng The Best Ka Inday Sara at saka Janeta Vlog. Okay? So, Janeta. pahayag ito di umano ni Sara Diskaya. Napakatapang na pahayag. I'm not sure kung totoo bang pahayag niya ito. Baka fake news. Unahan, disclaimer na lang Binabasa ko lang ito at magbibigay lang ako ng reaksyon na sana totoo. Kailan kung fake news, sorry na lang. Ito ang di umano pahayag ni Sara Diskaya. Hinamon niya. Galit siya sa presidente. Tinawag pa niya ng pangalan Mr. Adictos. Sabi niya, "Hoy, Adictos, ang aristuhin mo si Romualdez, Yusek Jojo Cadiz na bata mo sa DOJ na bagman, pati yung kalbo na si Yusek Calatrava na bayaw ni Romualdez. Alam mo, BBM, kahit ipakulong mo lahat ng tao, pero kung si Romualdez hindi mo magalaw, tandaanan mo, Mr. Adictos, walang maniniwala sa iyo." Yan, ang binabasa po ni General Macanias, ano po yan, picture lang po kasi na merong nakalagay. Pagkaganyan po, may possibility fake news o hindi naman kaya talagang sinabi niya yan. No? Kung sinabi naman niya yan, totoo naman, di ba? Kasi kahit ipakulong mo yung lahat ng mga kaalyado mo dyan, basta ang maiiwan lang dyan si Romualdez, wala din. Di ba? Sabi nga, according to, di ba? Kasi nga, ang pagkakaintindi ko dyan, kumbaga, kung halimbawang si Romualdez ang pinakaugat, tutubo at tutubo pa rin yan. Parang gano'n Nanay mong kurap lang at asawa mong mukhang palaka na coke user lang ang bibilib sa pagkangagba mo. Ay, grabe Grabe naman. Ang bigat nun Ano sa tingin nyo? Totoo bang pahayag ito ni
Mrs. Sara Diskaya, parang halos hindi ako makapaniwala. Ang bigat no, no? Kaya paumanin na lang kung fake news ito, nabiktima lang ako itong post. Disclaimer Dibeska naman. Inday Sara at Janet Vlog. Okay. Anyway, kung totoo man ito, ang nakita, okay, hindi santo itong dalawang Diskaya yung mag-asawa. Pareha sila ni Saldico, may kasalanan. Kaya lang hindi sila yung mga mastermind. Kumaga para sa kanila, oo sige, pwede nyo kaming hulihin. Pero yung mga pinakakasabwat dito o yung mga konektado sa amin, parang gano'n ano, dapat managot din. Kasi kung kami ang aako lahat, ay abalugi. Bukod pa doon, parang hindi mo pa rin nalilinis yung korupsyon. Papakulong mo Diskaya, hindi Diskaya, nagtuturo din. O dapat damay-damay yung sila. Lugi naman ang Diskaya. Ang kanila, kinuha nila, alam natin malaking halaga, pero meron pang mas malalaking halaga. Yun yung nakakalaya pa rin. Diba? Hindi po pwedeng Diskaya lang, or yung si, sino ba to? Si Saldico lang. Kailangan yung malaking isda, yung pinakamalaking isda. Kasi hindi po matitigil yung korupsyon natin kapag nandiyan pa rin yung mga yan. Hindi nyo ba naiisip yun? Parang naman, ang simple-simple lang. Itong mga kontraktor, sabi nga ni Senator Marcoleta nung siya pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, they are the least guilty mga contractors. Kasi tatlo yan pyramid o triangle. Mambabatas, DPWH officials, and contractors. So, sa mga expose ni na Mayor Magalong, ang pinaka-utak ay ang mga mambabatas. Tapos, ginagamit nila ang mga DPWH. Ang DPWH namimili naman ng contractors para maisakatuparan yung project, either substandard or ghost project. Grabe, no? Ganun na lang yung Pilipinas. Kayang-kaya na lang nilang balahurahin ng ganun-ganun. Ito base sa pagkakaintindi ko sa pinanunood natin, halimbawa, ito yung pinakapuno. May puno, malaking puno yan. Malaking ulo pala, yan, malaking ulo. Ngayon ito, gagamitin niya yung DPWH. Oy, DPWH, gawin nyo yung ganito at ganyan, pero dapat meron akong porsyento 30% yung akin. Laki no, 30% agad. Kumbaga lang, sample. O tapos yung mga DPWH, maghahanap din sila ng mga kontraktor. O ito, ganito, ganyan Ikaw dapat ganito. Ikaw na bahala dyan kung magkano kakatkungin mo, pero basta sa akin 20%. Halimbawa, sa ulo 30%. Tapos dun sa baba may 20%. Tapos yung Diskaya naman, kahit mababang porsyento lang din yun, million pa rin yun, malaking pera pa rin yun, di mayaman pa rin sila. Tinuturing sila na malaking isda ng mga taga-kabila. Pero hindi nila alam yung Diskaya na yun, dilis lang. Kung ikukumpara doon sa 20% at sa 30%. Ang lalaki, no? Bukod pa doon, meron pang ghost project na tinatawag na talagang nakaka-bullshit. Tapos ngayon, ano ang kanilang ginagawa ng gobyerno natin? Nakakakita tayo ng mga bilyones, no? Ngayon, anong gagawin nila? Iimbestigahan ng Davao City. Di ba? Paulit-ulit, Tapos si BP Sara ngayon, anong ginagawa? Hinaina ng sangkatutak na maraming papel. Di ba? Hindi nila mapagbintangan, inaakusahan lang nila, pero hindi nila masabing talagang nagnakaw. Kung talagang, alam nyo kasi, naisip ko tuloy sila BP Sara, pagka may mga ganyan, inuurat na kayo ng mga hinayupak ng mga namimintang ho sa inyo. Bakit hindi nyo balikan? Kasuhan nyo rin. Halimbawa si BP Sara, yung dati talagang binabarag din siya doon sa confidential. Bakit hindi nyo rin kasuhan? Sa akin lang ho, madama, kasi naiirita na kami sa mga umaapi sa inyo Maraming mga mayayaman siguro ang pwedeng tumulong ho sa inyo. Kasuhan na din, kasuhan nyo rin. Lahat ng mga naninira po sa inyo, kasuhan nyo lahat. Para para magkaroon ho ng tanda. Kasi kung paulit-ulit ho ganyan, ang lalakas ho ng loob nila Bira sila ng bira sa inyo Yung mga kakampuit, wala talaga. Wala. Baho yun. Okay, dito na tayo. Balik tayo kay General Macañas. Kaya,
sayang kung nagtuloy-tuloy lang sana si Senator Marcolita, Marcolita. as Blue Ribbon Committee Chairman. Baka marami nang naibulgar. Kasi nagsimula na itong Diskaya couple na nagsalita. And hindi naman lahat pinapaniwalaan ko. Kailang marami sa mga pahayag nila ang pinapaniwalaan ko. So ngayon, mayroon ng utos ang Pangulo na arestuhin sila. Kasi dahil daw sa substandard o ghost project ba sa Davao, Wow. Davao Occidental. Oh, speaking of Davao, baka pag sinabing Davao, akala nyo Davao City na ha. Duterte agad ha. Na silang kontraktor, kaya pinapa-aresto na sila. Eh, paano naman po yung sa North? Ang daming nagtuturo dun sa pa-North. North, sa kabila. Yung mga kampo ng mga taga-kabila. Oh. Di ba meron din daw dun? Kinapaka pa sa Jessica Soho na pala ito. Tapos hindi na nila tinuloy kasi siguro, ala po siya, mukhang maraming ghost project din dito. Wag tayo dito, baka mag-okay. Baka lang. Bakit doon hindi kayo magsusumiksik doon? Dito kayo, Davao City kayo, dito kayo nagsisisiksik eh. Dapat doon. Sa kabila naman. Ayaw nyo kasi sandamukal na ghost project siguro doon, ano? Grabe naman. So, okay, Diskaya ang makukulong. O halimbawa, Diskaya, o ano na? Wala nang korupsyon? Balik na sa Duterte. Ganyan nyo ba iniisip na mag-isip ang mga mamamayang Pilipino? Akala nyo sa mga ganyang galawan nyo, makukuha nyo na yung mga Pilipino. Siguro yung mga bobo lang. So, baka itong pahayag na ito ni Mrs. Sara Diskaya, reaksyon niya na doon sa utos na aarestuhin na sila. Oh. Meron pa ngang post ng Philippine Star na PNP, pinag-utos na arestuhin BP Sara Diskaya. Naibutang nila ang BP Sara. Kasi May pasok. May pasok lang no? parehas Sara eh. Oh. So, anyway, itong mga sinasabi ni Mrs. Diskaya, kung totoo man ito, it makes sense. Itong Romualdez, yan. Ibinulgar ng PCIG report na kasama niyan si Sandro Marcos na king of pork barrel dahil King. Wow. bilyones ang nakukuha nilang pork barrel o allocables galing sa DPWH. Oo nga, sabi rin yun sa Jessica eh. King, no? King. So yun, Romualdez, itong Yusek Jojo Cades, pinapangalanan din ito ni Saldico na allegedly ito ang bagman ng Pangulo. O ngayon, nag-resign lang sa DOJ. After Oh. that resignation, wala na. Oh, yun si Ang pinakamabisang paraan kasi para mawala ka sa issue, base lang, opinion lang ulit. Magre-resign. At pag nag-resign na, wala na sa issue. Bahala kayo dyan. Basta ako tahimik na. dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Nag-resign lang. After that, umalis. Puntang US. Wala na. Wow, ganun lang. Anong bilis. Ano ngayon ang hahabulin pa? Ay, nako. Napaka-inefficient, incompetent. Ewan ko ba, ba't hindi makita to ng mga taga-kabila o yung mga taga-pagtanggol ng kabila, yung mga taga-suporta ng kabila? Totoo ba yun? Pag tanga-tanga talaga? Wala lang, tanong lang, no? Ang gobyernong ito sa paghabol ng mga pinaghihinalang nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Sino ba ito? Yusek Calatrava. Kaya kahit ipakulong mo lahat, sabi niya, ibig sabihin, yan, maipakulong ng Pangulo si itong mag-asawang Diskaya, maipakulong niya yung mga taga-DPWH. Granting, maipakulong din nila si Saldico kung mahuli. Kung hindi mo ginalaw si Martin Romualdez, walang maniniwala sa iyo. I agree. Agree. Yung ginagawa ni Saldico, hindi niya magagawa pag walang pagtugot ni Martin Romualdez. As simple as that. Oh, tanong. Yun bang ginagawa ni Martin? Walang kinalaman ng Pangulo? It's either, sabi ni Professor Winnie Bonsod, it's either incompetent
or walang kaalam-alam or stupid ang Pangulo kung hindi niya alam yung nangyayari. Ganon din ang pahayag ni Congressman Edgar Erese na the President has committed an impeachable offense for allowing the insertion of halos 1.2 billion of Okay. funds sa budget 2023, 2024, and 2025. Alam nyo, talagang tama nga si Bong Revilla. Ngayon lang nangyari ito. Bilyon-bilyong pondo nandiyan na. Pwedeng isampal mo na lang sa kanila yung mga... Kasi nandiyan na, nasa harapan na ng lamesa kumbaga eh. Nandiyan na lahat yung mga ebidensya eh. No? Parang nakapikit pa rin sila eh. Nandiyan na lahat eh. Isasampal mo na lang eh. Papakain mo na lang yung mga papel na ebidensya eh. No? Bakit? Sa kabilang banda, BP Sara pa rin, no? Mga munggo talaga, no? Wala tayong magagawa. Ganyan no sila eh. Ang tanging magagawa nyo lang mga kapatid, mag-like kayo sa ating video. Napaka-importante po siya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan, kahit isang pindot lang ng like sa inyo. Maraming salamat. Mag-type kayo dyan. Duterte pa rin. Oh my God, we're back again. Come on.